Ang pagong at ang matsing. Isang tahimik na umaga sa tabing ilog, magkasamang naglalakad sina Pagong at Matsing. Habang sila nag-uusap, may napansin silang puno ng saging, na inanod ng tubig at nahati sa dalawa. Natuwa ang dalawa dahil maaari nila itong itanim at makapag-ani ng bunga balang araw. Nagkasundo sila na hatiin ang puno ng saging. Sinabi ni Pagong, "Matsing, ikaw na ang pumili kung alin ang gusto mo." Dahil tuso at napagmalaki si Matsing, pinili niya ang itaas na bahagi na may malaking dahon. Ang natira kay Pagong ay ang bahaging may ugat, kahit wala itong dahon at hindi maganda tignan. Pagdating nila sa lupaing maaring pagtaniman, masayang itinanim ni Pagong ang nakuhang bahagi. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa at maingat itong inilagay. Samantala, si Matsing ay walang tiyaga, mabilis niyang hinukay ang lupa at basta na lamang sinaksak ang bahaging nakuha niya. Nang matapos nila, umuwi silang pareho na umaasang tutubo ito ng mabuti. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Pagong na nagsisimula ng tumubo at lumago ang kanyang tanim. Nagkaroon ito ng dahon at kalaunan ay namunga. Ngunit nang tingnan ni Matsing ang kanya, nanlata at natuyo ito. Dahil walang ugat na kuha niya, hindi talaga ito mabubuhay. Nang makita ni Matsing ang masigla at mabungang halaman ni Pagong, agad siyang naging sakim. Lumapit siya kay Pagong at sinabing, "Pagong, ako na ang aakyat sa saging mo. Mabagal ka, kaya baka di mo kayanin." Dahil mabait at nagtitiwala, pumayag si Pagong basta't magbabahagi si Matsing ng bunga. Ngunit nang umakyat ang Matsing sa puno, kinain niya ang lahat ng bunga. Tuwing hihingi si Pagong, hindi siya binibigyan. "Hindi, ako ang umakyat, kaya akin lang ito," sigaw ng Matsing habang walang tigil sa pagkain. Nasaktan si Pagong, ngunit hindi siya nagpadala sa galit. Sa halip, gumawa siya ng paraan upang maturuan si Matsing ng leksyon. Humingi siya ng tulong sa ibang hayop sa kagubatan. Nagplano sila kung paano mapapakita kay Matsing na mali ang pagiging sakim at mapandinlang. Sa huli, nakatanggap ng parusa si Matsing dahil sa kanyang kasakiman. Nauunawaan niya na mali ang manlamang ng kapwa at ang pagiging tuso ay may kapalit. Samantala, si Pagong kahit mabagal ay nagpakita ng tiyaga, kabaitan at katalinuhan.